Hello mga kapatid, magandang araw. So ngayon, magtuturo ako kung paano gumawa ng journal. So ano bang kailangan natin bago tayo mag-start? So una, kailangan natin ng notebook. Pangalawa, kailangan din po natin ng, syempre, ball pen, tsaka highlighter if you want something or i-highlight yung journal natin. And also, you also need your Bible. So yeah, that's your Bible. You need Bible para gumawa ng journal. So, tuturuan ko po kayo ngayon kung paano tayo gumawa ng journal. Okay? So, bago tayo mag-start, mag-pray tayo mga kapatid. Let's pray. Most Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, Lord, for everything you have done. I pray, Lord, today as I share your word to your people, patuloy, Panginoon, na ikaw ang Diyos na maggabay at mag-lead sa bawat isa. Sa kanilang paggagawa ng devotional, ng journal, Panginoon, dalangin ko na patuloy, Panginoon, na ikaw magbigay ng karunungan, mag-guide at mag-lead sa kanila at magawa nila ang journal nila, Lord, ng successful. And I declare sa kanilang paggawa ng journal, patuloy pa, Panginoon, ng lahat ng kanilang sinusulat, ng lahat ng kanilang mababasa, ay patuloy pa, Panginoon, matanim sa puso ng bawat isa at lumago ng lumago ng lumago. Salamat, Panginoon, ngayon pa lang, tinatanggap na po namin ng katagumpayan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Paano ba gumawa ng journal? So, pag gumawa tayo ng journal, ito po yung mga dapat nating sundan. Una, ilagay po muna natin yung date. Anong date tayo gumawa ng journal? Pangalawa, ilagay po natin yung passage. So, yung passage natin na gagamitin sa journal natin is Mateo chapter 6, verse 31 to 34. So ano po ba ang nakasulat doon? Mamaya basahin po natin. So kapag may date na at may passage, meron po tayong kapatid na tinatawag na 5 na pattern na dapat natin tong sundin at hanapin sa babasahin natin na passage. So una, commands to obey. Pangalawa, sins to avoid. Pangatlo, promise of God. Pang-apat, message of God. At pang-5, personal application. Yung pinakalas naman po, pang-6, ito ay optional. When we say optional, pipili ka sa tatlong ito kung ano yung gusto mong gawin sa araw na yon. So una, verse to memorize. Pangalawa, testimony. Pangatlo, love letter. So mamaya ituturo po natin yan. So unahin po muna natin basahin yung passage. So ang passage po dito kapatid sa Mateo chapter 6 verse 31 to 34, ang sabi dito, kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo ay kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Verse 33, ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Verse 34, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. So, okay. So, ito po yung passage natin. Now, simulan na po natin agad mga kapatid. So, sa passage na to, hahanapin natin yung commands to obey. Okay? So, kapag commands to obey po, laging magsisimula sa kailangan or sa dapat. Okay? So, ibig sabihin, sa passage na to, hanapin natin kung saan ba yung mga utos ng Lord o commands ng Panginoon. So, isa-isahin po natin. So, sabi po dito, ito yung mga utos at commands ng Lord na dapat nating sundin. So, commands to obey. So, sabi dito, ito po, sa verse 31 may makikita tayo. So, sabi dito, kailangan kong gawin ang mga sumusunod. So ako po ganito ako magawa ng journal. Lagi kong ginagawa, kailangan kong gawin ang mga sumusunod. Tapos hahanapin ko sa passage kung saan doon yung mga utos na dapat kong sundin. So sa verse 31 may nakalagay, ito po, huwag mag-alala na baka kapusin sa pagkain, inumin o damit. So yan po, sa verse 32 meron ding nakalagay na kailangan kong malaman na alam ng Diyos ang lahat ng kailangan ko, kaya kailangan kong magtiwala. So, ito yung utos ng Lord sa passage na makikita natin na dapat nating sundin. So, kung makikita nyo dito sa picture na sinend ko, ito po siya, makikita nyo po dyan, nilagay ko, kailangan kong gawin ang mga sumusunod. Kasi minsan, sobrang daming utos na kailangan nating susundin. Kaya ang ginagawa ko, kailangan kong gawin ang mga sumusunod. Tapos sa baba, doon na nakasulat yung mga utos. So kaya dito yung utos, ito po, huwag mag-alala na baka kapusin sa pagkain o inumin damit. Tapos sa dulo nakalagay verse 31. Okay po? Tapos,
Next, malaman ko na alam ng Diyos ang lahat ng kailangan ko, kaya kailangan kong magtiwala. Tas sa dulo may nakalagay na verse 32. So, ganyan po sa commands to obey. Pagdating sa commands to obey, hahanapin nyo po lahat ng utos ng Panginoon at laging nagsisimula sa kailangan. Kailangan nating gawin yung utos ng Panginoon. So, ganun po magsulat. Ito po yung example. Okay? So, yan. So, ngayon dito naman po tayo sa number 2. Sa number 2 naman, promise of God. Kapag sa promise of God naman, hahanapin mo sa passage kung ano yung pangako ng Diyos sa atin habang binabasa natin yon. So kapag promise of God, lagi po siyang nagsisimula sa kapag at sa kung. Okay sa kapag at sa kung. So ito po, for example, sa verse 33, may makikita po tayo ditong pangako ng Panginoon. So ang sabi nga dito, ito po, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So ngayon, paano ba natin yung susulat sa promise of God? So ganito po, kapag pinagsikapan kong pagharian ako ng Diyos, ibibigay niya sa akin lahat ng aking pangangailangan. Okay? Tapos sa dulo may nakalagay verse 33. So ibig sabihin, kapag may nabasa kayo sa passage na may promise ang Lord, lagi niyong lalagyan ng kapag at kung. Kapag ginawa ko to, ito yung mangyari. Kapag hindi ko to ginawa, ito yung mangyari. So ang promise ng Lord, dalawa. Pwedeng masama, pwedeng mabuti. So sa journal, sa devotion natin, may mga time na sa passage wala kang makikitang promise. Pero kapag may promise, lagi po siya magsisimula sa kapag at sa kung. Okay? Pwedeng kapag pinagsikapan, pwedeng kung pinagsikapan. So ganun po pagdating sa promise of God. Gets po? Okay. So yan po yung sa promise of God. So number 1, commands to obey, kailangan nagsisimula lagi sa kailangan at dapat. Sa promise of God naman, laging nagsisimula sa kapag at sa kung. Okay? Sa sins to avoid naman tayo sa number 3. Sa sins to avoid naman po mga kapatid, lagi siyang nagsisimula sa huwag at hindi. So example, dito po sa passage sa binasa natin, ano ba yung mga kasalanan na hindi natin dapat gawin? So nakalagay po dito sa verse 31, mababasa natin dito yung huwag kayong mag-alala. So isusulat ko dito sa sins to avoid sa baba, hindi ako dapat mag-alala. Tapos nakalagay verse 31. Sa verse 32 may makikita rin tayo na dapat hindi tayo nababahala. So lalagay ko rin dito, hindi ako dapat nababahala. Verse 32. Sa verse 34 naman may nakalagay, huwag kayong mabalisa. So ilalagay ko rin dito, hindi ako dapat mabalisa. So mapapansin natin dito kapatid, sa sins to avoid ang nakalagay, puro hindi. Hindi ako dapat mabalisa, hindi ako dapat mag-alala, hindi ako dapat mabahala. Pwede rin na huwag akong mabahala, huwag akong mabalisa, huwag akong mag-alala. So sa sins to avoid, hahanapin mo naman lahat ng kasalanan na hindi natin dapat gagawin. Amen po ba? So yun po ang sins to avoid. Okay? So, yan na po. So, ngayon dito tayo sa message of God. Sa message of God naman mga kapatid, hahanapin mo lang sa passage sa binasa mo kung ano yung pinaka-summarize sa gustong iparating sa iyo ng Panginoon. So, for example, ako, nung binasa ko siya, talagang natutunan ko doon, nakita ko na ito yung pinaka-mensahe sa akin ng Panginoon. So, sinulat ko siya dito. Kapag message of God, laging nagsisimula sa nais. Nais, okay? So, ito po, nais ang message of God. Sabi dito sa sinulat ko, nais ng Diyos na magtiwala ako sa Kanya at sikapin kong pagharian niya ako dahil kapag ginawa ko iyon, siya na ang bahala sa akin. So, yun ang pinaka-message sa akin ng Lord through this passage. Na pinaparating ng Lord sa akin na magtiwala ako sa Kanya, sikapin kong pagharian niya ako dahil siya na ang bahala sa akin basta't sinunod ko siya. So that's the message of God. So madali lang din naman siya kapatid and sundin lang natin yung pattern na ito. Okay? So ngayon dito na tayo sa last, personal application. Sa personal application naman kapatid, lagi ito nagsisimula sa simula ngayon or patuloy pa. Kung hindi mo pa nagagawa ang isang bagay, lagi magsisimula sa simula ngayon. For example, ito po nilagay ko, simula ngayon, patuloy pa akong magsisikap na pagharian ako ng Diyos. Simula ngayon, hindi na ako mababalisa.
Amen po ba? So, nandoon yung simula ngayon. Kung ginagawa mo na siya, pwede mong ilagay dito, patuloy pa akong magsisikap na pagharian ako ng Diyos. Patuloy pa akong hindi mababalisa. So, ganun po pag personal application. Okay? Gets po mga kapatid? So, yun po yung 5. Okay? So, after this, dito naman tayo sa pinaka-last part, yung optional. Okay? So, next naman kapatid, dito tayo sa 3, which is optional. Pipili ka sa 3 kung ano ang gagawin mo after ng personal application. So, meron tayong tinatawag na verse to memorize, meron tayong tinatawag na love letter, at meron din tayong testimony. So, sa verse to memorize kapatid, pipili ka ng verse sa passage na nabasa mo kung ano yung verse na nagagandahan ka na pwede mong i-memorize. So, ano ba ang benefits nito? Kasi kapatid, sa buhay natin na sa Christian, malaking tulong kapag marami tayong memorize na verse. So for example, sa passage sa binasa natin, pwede natin gawing verse to memorize yung Mateo chapter 6 verse 33. Anong sabi dito? Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So pwede mo yung going verse to memorize para everyday alam mo yung verse na yon at masashare mo yun sa mga tao na seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So, pwede rin naman yung verse na verse 34 kung mas nagandahan ka doon. Kasi ang ganda rin ng verse 34, Sabi dito, kaya wag ninyong ikabalisa ang paro sa araw na bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. So, depende sa'yo kung anong gusto mong verse i-memorize. Basta't ang purpose lang nito is para everyday meron kang verse na mamememorize. Okay? So, yun yung verse to memorize. So, kung everyday verse to memorize ka, no problem. So, after verse to memorize kapatid, nandito na naman tayo sa tinatawag natin na love letter. So, sa love letter, para kang nagasulat lang sa Panginoon. Susulatan mo ang Lord. For example, Dear God, thank you po sa araw na to, sa buhay, salamat sa pag-asa, salamat sa hininga. Panginoon, dalangin ko po na sa buhay ko, ikaw ang patuloy maghari. Panginoon, salamat po sa lahat. Mahal na mahal kita. Para mo lang sinusulatan ng Panginoon. Tapos sa baba, lagay mo, nagmamahal, John. So sa akin gano'n, nagmamahal, John. So sa love letter, sulatan mo ang Panginoon kung anong gusto mong sabihin sa Kanya. Sulatan mo siya na alam mo yun, na talagang karelasyon mo ang Panginoon. So, yun yung love letter. Okay? So, last naman is testimony. Sa testimony naman kapatid, kung mayroon kang mga answered prayer, may mga unexpected things na nangyari sa iyo ngayong araw na to, pwede mo siyang isulat sa journal mo. Para at least, maalala mo kung kailan nangyari yun. For example, ngayong araw na to, natupad yung pinagpipray ko. Ngayong araw na to, may supernatural things na ginawa sa akin ng Panginoon. Ilagay mo doon para at least matandaan mo yung date kung kailan nangyari yung araw na yon. Para kung balik-balikan mo man, alam mo yung date. Tsaka, ang kagandahan din dito kapatid, every time na babasa mo, yung mga testimony mo sa journal mo, lalo ka pang napapatatag kasi ang daming prayer mo ang ginarant ng Panginoon. So, ganun po ang paggawa ng journal kapatid. So, ulitin natin kapatid to recap. Sa commands to obey, nagsisimula siya lagi sa kailangan at sa dapat. Kapag promise of God, nagsisimula siya sa kapag at sa kung. Kapag sins to avoid, nagsisimula siya sa huwag at sa hindi. Okay? Pagdating naman sa message of God, nagsisimula siya sa nais. Pagdating naman sa personal application, nagsisimula siya sa simula ngayon or patuloy pa ako. Okay? So, and last but not the least, yung optional, pipili ka doon. So, pwedeng araw-araw, kunwari ngayong araw, testimony, bukas, love letter, sa sunod na bukas naman is verse to memorize. Pwede ring araw-araw love letter, pwedeng araw-araw verse to memorize. Pwede rin sa araw-araw kung gusto mo pagsabayin mo yung 3, no problem kapatid. And sa sa commands to obey, promise of God, sins to avoid, message of God. So, meron talagang time na walang promise ikaw mababasa. Pero I believe sa lahat ng oras, may makikita ka na commands to obey at may sins to avoid. Kung wala kang makitang sins to avoid, baliktarin mo lang yung commands to obey. Okay? So, kunwari, nakalagay sa wala kang makitang sins to avoid, nakita mo lang maging masipag, maging manalangin. So, automatic, ilagay mo na lang sa sins to avoid, dapat hindi ako maging tamad, dapat wag ako maging tamad sa panalangin.
So gano'n, para at least may sins to avoid pa rin kapatid, okay? So yun po, and itong journal natin na sample ipapakita ko sa inyo, ipo-post natin dito para masundan niyo siya. So yun lang kapatid, God bless and ingat kayo palagi, and I hope na bless kayo sa journal natin ngayon, and isi-send ko sa inyo kapatid yung pattern para araw-araw ito yung susundan sa journal pattern natin, okay? God bless po, ingat!